Tinuring akong walang silbi ng sarili kong mga magulang, pero nang lumabas ang matagal ng itinatagong katotohanan, natahimik ang buong pamilya. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ako si Renz de la Cruz, 24 taong gulang, at lumaki ako sa isang tahanang puno ng sigawan, paninisi, at mga salitang mas masakit pa sa sampal. Mula pagkabata, ramdam kong iba ang tingin sa akin ni Mama Lorna at Papa Edgar. Bakit ba hindi ka katulad ng kuya mo, madalas sigaw ni Mama. Pabigat ka lang sa pamilya, dagdag ni Papa habang malakas na hinahampas ang mesa. Tuwing may pagkakamali ang kuya kong si Jomar, ako ang sinisisi. Kapag may nawawalang pera. Aminin mo na, Renz. Kapag may nababasad. Ikaw na naman siguro. Kahit wala akong kasalanan, ako ang laging kontrabida. Ang buhay na puno ng takot. Habang lumalaki, natutunan kong manahimik. Hindi ako sumasagot. Hindi ako nagrereklamo. Pero bawat salita nila ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Isang gabi, narinig kong nag-uusap sina Mama at Papa sa kusina. Hindi ko talaga kayang mahalin siya ng buo, umiiyak na sabi ni Mama. Tumigil ka nga, sagot ni Papa. Nanlamig ako. Parang gumuho ang mundo ko. Bakit? Ano bang nagawa ko? Buong gabi akong hindi nakatulog. Ang pinakamalaking sakripisyo. Sa kabila ng lahat, nagsikap ako. Nagtrabaho ako bilang delivery rider habang nag-aaral. Umuwi akong pagod, basa sa ulan, at minsan ay walang kain. Pero hindi man lang nila ako pinuri. Isang araw, nawala ng trabaho si Papa. Nabaon kami sa utang. Nagkasakit pa si Mama. Ako ang sumalo sa lahat. Ako ang nagbayad ng kuryente. Ako ang bumili ng gamot. Ako ang nagpuno ng laman ng ref. Ngunit kahit ganoon, hindi sapat yan, sigaw pa rin ni Papa. Kung talagang mahal mo kami, mas malaki pa dapat ang kinikita mo. Parang sinaksak ang puso ko. Ang nakakagulat na pagkatuklas. Isang hapon, habang naghahanap ako ng lumang dokumento sa kabinet, may nakita akong lumang sobre. Nakasuot dito. Confidential, huwag bubuksan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa akin. Binuksan ko yon. At doon, tumigil ang mundo ko. Birth certificate. Mga lumang hospital records. Mga sulat. At isang liham na may pirma ni Mama. Nanginginig kong binasa. Hindi ko alam kung paano ko mamahalin ang batang ito. Paalala siya ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Nanlabo ang paningin ko. Sunod kong nakita ang katotohanan. Hindi pala si Papa Edgar ang tunay kong ama. Parang may bomba na sumabog sa isip ko. Ang matinding komprontasyon. Pag-uwi nila, hindi ko na napigilan. Ibinagsak ko ang mga papel sa mesa. Iyan ay ke. Nagkatinginan sila. Namutla si Mama. Nanginig si Papa. Ano nang ibig sabihin nito, sigaw ko. Tahimik. Mabigat na katahimikan. Pagkatapos ay bumagsak ang luha ni Mama. Ako ang may kasalanan. Sabihin niyo ang totoo. Humagulhol siya. Bago kami ikasal ng papa mo, nagkaroon ako ng relasyon sa ibang lalaki, ikaw ang bunga noon. Parang tumigil ang paghinga ko. Lahat ng sakit. Lahat ng pagtataka. Lahat ng tanong. Biglang nagkaroon ng sagot. Akala ko iyon na ang pinakamasakit. Pero may mas malala pa. Tumayo si Papa Edgar. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi kita tunay na anak, Renz. Parang binaril ang puso ko. Ngunit sumunod ang mga salitang hindi ko inaasahan. Pero pinili kitang palakihin. Napayo ko siya. Ang problema, hindi ko natanggap ang sakit ng pagtataksil. Tuwing nakikita kita, naaalala ko ang nangyari. Tahimik ang buong bahay. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Tanging hikbi lamang ni Mama ang maririnig. Ang hindi nila inaasahang desisyon. Kinabukasan, nag-impake ako. Renz, huwag, umiiyak na sigaw ni Mama. Anak, patawarin mo kami, sabi ni Papa. Ngunit ngayon lang nila ako tinawag na anak ng buong puso. Ngayon lang. Matapos ang 24 na taon. Tumingin ako sa kanila. May luha sa mga mata ko. Buong buhay kong hinintay marinig yan. Napahagulhol si Mama. Lumuhod pa siya sa harap ko. Patawarin mo ako.
Pero may mga sugat na hindi agad naghihilom. Umalis ako. Lumipas ang 3 taon. Nakapagtayo ako ng sarili kong negosyo. Nagkaroon ako ng magandang buhay. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag. Na-ospital si Papa. Malubha ang kondisyon. Mabilis akong pumunta. Pagdating ko, mahina na siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Umiiyak siya. Ransney. Opo, Pa. Napaluha siya nang marinig ang salitang iyon. Bakit mo pa rin ako tinatawag na Papa? Umiti ako. Dahil ikaw pa rin ang nagpalaki sa akin. Humagulhol siya. At ikaw ang pinakamabuting anak na nakilala ko. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang papuring buong buhay kong hinintay. Bago pumanaw si Papa, may ibinigay siyang liham. Nakasulat doon, "Anak, hindi dugo ang bumubuo ng pagiging pamilya. Pagmamahal, sakripisyo, at pagpapatawad ang tunay na sukatan." Pasensya na kung huli ko nang naunawaan yon. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Sa wakas, nakalaya rin kaming lahat sa nakaraan. Moral lesson. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo kundi sa pagmamahal at pag-aruga. Ngunit ang pagmamahal na walang pagpapatawad ay nagiging lason na sumisira sa buong pamilya. Ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit mas mapanganib ang kasinungalingang itinatago habang buhay. At minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang yumaman o magtagumpay, kundi ang matutong magpatawad sa mga taong pinakamalalim ang sugat na iniwan sa ating puso.